Bawal nga bang magdiwang ang isang Katoliko ng Halloween? Hello and welcome sa panibagong episode ng Sikat. Marami na naman ang naglalabas ng mga post na ang pagdiriwang daw ng Halloween ay sa demonyo kaya dapat itong tigilan. Tama po, dapat naman talagang tigilan ang pagdiriwang ng mga Halloween parties or costume parties kung saan ay nagdadamit ng iba't ibang mga halimaw, mga demonyo at kung ano-ano pang mga nakatatakot na nilalang. Para sa marami ngayon, ang Halloween kasi ay isa lamang secular na pagdiriwang ng katatakutan at kababalaghan. Naglipa na ang mga dekorasyong nakakatakot kahit saan, pati mga pelikula at mga palabas ay tungkol sa lagim at kadiliman. Kaya dapat na talaga itong pigilan. Sa ganitong pagdiriwang ng Halloween kasi ay mas pinararangalan pa ang mga masasamang espiritu at elemento at tila bumabalik tayo sa sinaunang nakaugalian ng mga pagano na pagdiriwang. Pinaniniwalaan kasi dati na tuwing October 31 ay bumubukas ang pintuan mula sa underworld at lumalabas sa mga demonyo at masasamang espiritu at ang mga ito ay gumagala sa ating mundo. Marami mga paring exorcist na nga po ang nagbabala na tigilan na ang mga pagdiriwang ng Halloween freak costume parties dahil tila kinakaibigan at pinapatronize pa ng marami ang mga demonyo. Kaya panahon na upang ipaalala sa lahat na ang Halloween ay isang Kristiyanong Katolikong pagdiriwang. Ang salitang Halloween ay nagmula sa Old English word na hallow, ibig sabihin ay holy, even, ibig sabihin ay banal, kung kaya ang Halloween ay nangangahulugang holy evening na later on ay pinaikli na lamang at naging Halloween. Ito ay ginagawa bilang vigil o paghahanda para sa pagdiriwang ng All Saints Day sa November 1. Kaya ang Halloween po talaga ay ipinagdiriwang ng gabi ng October 31. Bakit kailangan pang magkaroon ng vigil o yung Halloween nga bago ang All Saints Day? Dati pa po kasi ay ino-observe na ng simbahan ang pagkakaroon ng vigil bago ang isang importanteng pagdiriwang o dakilang kapistahan. Ang All Saints Day po ay isang dakilang kapistahan upang magpasalamat at parangalan ang Diyos sa mga santo, mga banal na lalaki at babaeng namuhay at tinularan ang buhay ng Panginoong Hesukristo, ang buhay ng kabanalan. Sila rin yaong mga tumupad sa sinabi ni Jesus na magpakabanal kayo gaya ng inyong amang nasa langit. Ito ay isang natatanging araw upang parangalan ang mga banal na ngayon ay nagtatamasa na ng kanilang gantimpalang buhay na walang hanggang kasama ng Diyos. Ang mga banal na ito ay yaong mga isinabuhay ang mga beatitudes na ipinangaral ni Jesus. Sa Hallowtide o mga araw ng mga banal ay inaalala natin ang pinapahayag natin sa kredo na kasamahan ng mga banal. Sa October 31 o Halloween ay naghahanda tayo upang alalahanin lahat ng mga banal. Sa November 1, inaalala natin at ipinagdiriwang ang lahat ng mga banal, sikat man sila o hindi, na ngayon ay nasa langit na. At sa November 2, inaalala natin ang lahat ng mga yumao o araw ng mga patay na wala pa sa langit. Alam po ba ninyo na ang trick or treat ay actually isang Katolikong tradisyon din? Nagsimula ito noong Middle Ages kung saan ang mga pulubi ay nagbabahay-bahay upang humingi ng soul cakes or pancakes or donuts. Kapalit ng mga soul cakes na ito ay ang pangakong ipagdarasal ang mga namatay na kamag-anak sa bahay na iyon. Ngayon, paano nga ba natin babawiin at gagawing tunay na Katolikong pagdiriwang ang Halloween at ang buong Hallowtide? Paano natin pababanalin ang mga araw na ito? Number 1, magtungo sa simbahan at magsimba sa November 1 at November 2. Kaya nga po ito ay mga holy days, walang pasok. Kung ikaw ay may oras dumalo sa Halloween parties, na sana po ay wag na nga, bakit hindi mo subukang dumalo sa banal na hapag ng Panginoon? Ang banal na Eucharistia. Number 2, sumali sa parade or March of Saints sa inyong parokya. Kung gusto mo lang din namang mag-costume, gayahin ang iyong paboritong santo. Alam ba ninyo na si Saint Teresa of the Child Jesus ay nag-costume din dati ng Saint Joan of Arc? Paalala po ulit, huwag nang magsuot ng mga nakakatakot
na costumes. Number 3, magbasa ng buhay ng mga santo. Maraming mga santo ang nagbasa at ginawang modelo ang mga santo. Halimbawa na nito ay si San Ignacio ng Loyola. Number 4, dumalaw sa sementeryo at sa libingan ng mga mahal sa buhay. Magpamisa para sa kanilang kaluluwa. Magtirik ng kandila. Magdasal ng Santo Rosario para sa kanila, hindi lamang sa November 2 kundi sa buong buwan ng November. Sama na rin ipagdasal ang mga kaluluwa na wala nang nakakaalala, lalo na ang mga namatay ng biglaan sa kalamidad, pandemya at digmaan. Ngayong taon, ibalik natin ang banal at Kristiyano kahulugan ng Halloween. Remember, Hallowtide are sacred days, not scared days. Maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik sa ating sikat. Abangan po ang mga susunod pang episodes. Mga kaparokya, mag-like and subscribe na po sa ating official YouTube channel www.youtube.com/hfprojas at I-follow na ang ating Facebook page www.facebook.com/hfprojas. Maraming salamat po mga kaparokya.